absolute faith. Ano ba yung absolute faith? Lagi natin sinasabi, ano ang absolute faith? Again ha, walang pananampalatayang nanggagaling sa atin. Tandaan natin yun. Walang pananampalatayang nanggagaling sa atin. Ni katiting, walang pananampalatayang nanggagaling sa tao. Why? Pag sinabi natin faith, this is the property of God. Ibig sabihin, ito ay pag-aari ng Diyos. Kung ang pananampalataya ay pag-aari ng Diyos, at sinabi sa Romans 3:23 na walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, ibig sabihin, wala tayong parte sa pananampalataya na galing sa Diyos. Kahit mag-aral ako ng mabuti, ako ang top model sa aking school, no? Nakamit ko yung pinaka-highest growth, no, ng profit sa aking business, hindi ito nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Kahit anong gawin natin pagka-fasting o tiisin ang ating sarili, walang pananampalatayang mag-a-arise galing sa tao. Sabi diyan, sa Mark chapter 5:27, when did she heard about Jesus? Pero bago yun, i-clear muna natin ang sinasabi dito sa Romans 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Let's give emphasis. Ang pananampalataya, when you start listening the word about Christ, yun lang ang sinusuportahan ng Biblia. Masasabi mo ikaw ay may pananampalataya sa tuwing napapakinggan mo ang turo patungkol kay Kristo at uma-agree ka doon sa turo, doon nagsisimula ang pananampalataya. But without believing in Christ, there is no faith. Naniniwala ako, papasa ako, that is my faith. Walang connection yun kay Kristo. Dahil ang pananampalataya na bunga ng pakikinig kay Kristo is kung paano tayo nag-a-agree sa ginawa, tinapos, at ginagawa pa rin ni Jesus. Kaya sabi diyan sa verse 27 ng 5 ng Marcos, na balitaan niya ang tungkol kay Jesus. Sino ang nakabalita patungkol kay Jesus? Yung babaeng binubuhay.